Kaya yung iba tuloy, pag mali yung placement, mali yung sponsor, mali yung encoding, ako yung nilalapitan. Tumutulong lang po kami for now, okay? Pero I'm one of the business development officer, so nakatulong po tayo sa pag-conceptualize ng compensation. I don't want to call it compensation plan, compensation program. Kasi pag plan, pinaplano pa lang yung ating tumatakbo na eh. Imagine mo, may mga nag-1 million na agad, di ba? May nakakalahating million. So tumatakbo na. So I'm one of the people na nakatulong sa compensation program. And even this Ascent program, Ascent training, part of these are some of my trainings na rin. Okay, so ano po ba experience ko when it comes to network marketing? I started in this kind of business at the age of 15. So 15 anyos pa lang po, nagne-networking na ako. I was third year high school back then. Okay? And isa sa naalala ko dati ng third year high school ako, yung mga teachers namin, ang baon, 50 pesos, 100 pesos, di ba, bigay ng mga pieces nila, gano'n. Tapos naalala ko po ako may 500, 1,000 pesos, third year high school. And then after that, 18 years old po, yun po yung pumunta ako ng Africa. So, I became a pioneer of one company. I'm the youngest leader of one company in Africa. So, 18 anyos po, nasa Africa na po ako. Kaya yun po, sinishare ko para aware din po kayo na kahit paano may network experience din tayo. Kasi ang thinking ng iba talagang operations ako. Ngayon lang po ako nababad sa operations because after our previous company, actually nagtayo po ako ng dalawang network marketing company. And talagang ano po ako, ang dami kong natutunan sa network, ang laki ng tuition fee ko sa network. In fact, I lost millions kasi after our previous company, may mga naging kaibigan ako. Alam nyo na, yung mga naglalaro ng sistema, yung kamada na tinatawag. Ayun po, and natutuwa ako kasi I lost millions nung sumama ako sa mga ganong klaseng tao. And blessing po, kasi 3 years ago, nung nagtayo ako ng first company, actually kapartner ko po it's a celebrity, if you know Congressman Arjo Atay din yun. Nagtayo po kami ng company before, and after that, there's another company. Talagang yung frustration ko sa numbers, para ang company dapat hindi nakakamada. Okay, so kaya ganun katindi ang safety net ng company natin. Kanina napag-usapan namin yon, pero hindi natin pag-uusapan dito kasi hindi yun yung part ng training natin. So in terms of numbers, yan. Talagang matindi po yung frustration ko dyan. Kaya pagdating sa numbers, talagang inaral natin ng maigi yung numbers ng kumpanya natin. And ang nakakatuwa po ang company natin ngayon, imagine niyo napakarami ng kumikita, di ba? Some people are asking me, Sir, ano po ba yung company natin? Pro company ba tayo? Hindi tayo pro company. Kasi kung pro company tayo, dapat wala tayong 20% direct referral. So imagine niyo, pag ngayon na 35% pa yung executive package natin eh. So kung pro company tayo, hindi natin gagawin yun. Hindi din tayo pro distributor. Kasi kung pro distributor tayo, dapat sobrang laki ng pay rate natin. Diba? Hindi ganun kalaki pairing natin para ma-maintain natin yung compensation plan. Ang hirap naman, nag-workout ka ngayon, tapos next week babalitan natin yung comp plan, diba? So, kaya hindi tayo ganun. So, hindi tayo pro company, hindi tayo pro distributor. Ang kumpanyang to, pro masipag to. Kung sino yung mas masipag, siya yung kikita talaga sa company nito. Okay, palakpakan naman yung mga masisipag dyan. Hindi ba, hindi makapalakpak, palakpak pa lang, hindi ka na sinisipag. Okay, so simulan na po natin ng training. So by the way, alam niyo na po ba kung ano ang Ascent? Okay, so ang Ascent is Attitude, Skills, and Clarity Education for Network Development. Kaya hindi lang po basta-basta salita ang Ascent, okay? Ascent is the educational system of Ascentra. Ang nakakatuwa po, tayo yung kumpanya na pagsimula pa lang meron ng education system. Okay, bakit? Di ba sinabi po ng ating CEO, si Sir George, sabi niya, ang hirap kasi sa network, kadalasan dinadaan sa tsamba. Kaya pag tinanong, paano ka kumita upline? Tsamba, di ba? Ang nangyayari, pag tsamba, ang hirap ituro. Kaya tayo may sistema. So yun yung Ascend, okay? So Ascend is your clear flight path to success. Okay, sabihin nyo nga, clear. Clear. So ang ginamit nating storyline dito is parang ano siya, flight. Diba, hindi ka pwedeng lumipad hanggat hindi clear yung flight, okay? So, dyan po pumapasok yung clear, okay? So, ano ba yung clear? Pag-usapan natin itong Ascend, okay? Kung ang tingin nyo sa Ascend, basta-basta sistema lang na ginawa, hindi po. Pinagsama-sama yung network experience ng mga founders natin together with us at nabuo po itong Ascend. So, this is a curriculum. Kung gusto mo talagang ma-develop yung skills mo, yung attitude mo, at yung clarity pagdating sa network building. So hindi na natin kailangan na, di ba,
From our previous companies kasi, pagka lalapit ka sa isang tao, papamentor ka, papamentor. Ang kagandahan doon ay, yung mga nagme-mentor sa'yo, iba-iba pa na tinuturo. Kaya anong nangyayari, ang gulo na tuloy kaya hindi maintindihan. Dito ang kagandahan sa atin, we already have a system, and yun nga yung Ascend, okay? So ano ba yung clear? So yung see natin dyan sa clear check-in. May mga ibig sabihin pa po yan, di ba? Bago mag-flight, nasa airport ka muna, di ba? Nag-check-in ka muna. Kinakalculate mo kung mabigat ba yung luggage, di ba? Yung boarding pass mo, yung passport mo, kung saan yung destination mo, may scheduling ng flight. So sa check-in po natin, more on the foundation to, ito yung conditioning stage. It means, bago ka sumabak sa pag-network, dapat nakakondisyon ka muna. Ang dami kasi sa atin, pagka-join, edi excited, labas agad, rumatrat agad, network agad, wala pang skills, recruit na ng recruit, tapos ang nangyari, nare-reject. Bakit? Kaya nga ako, if you will ask me, sa una dapat natin matutunan, mindset talaga, kaya meron tayo yung check-in one mindset. And ang kagandahan dyan, yung last topic natin dyan is all about, di ba, ang huling topic natin dyan, pag na-reject ka, ano bang dapat mong gawin? Bakit? Kasi habang wala ka pang skill, sigurado marireject ka ng marireject eh. Okay, so kaya ang ganda ng topic niyan. So it's all about mindset. So yung check-in 1 natin, attitude yan. Yung check-in 2, motive, goal setting naman yan. Okay, so yun yung topic natin today. Check-in 3, mastery. Ito naman yung MVP training natin. So nandyan yung mga products natin i-discuss. So we have 2 kinds. Okay, ng check-in 3. Meron tayong vitality training, tsaka meron tayong protection training. Yung vitality training, ito yung mga products natin ng wellness. And then yung protection, ito yung insurance products natin. And then, we have the check-in 4 method. Ito naman yung turbo training or technical training. So, ibig sabihin, bago ka mag-flight, bago ka sumabak, maayos muna ang attitude mo, clear muna yung goals mo, alam mo kung ano yung produkto mo, and then, alam mo kung paano i-maximize yung compliance. So, yan po yung check-in natin, yan yung C. So, ito po mga modules to. So last week we have the check-in 1, ngayon check-in 2. Next week po, magkasunod na agad yung check-in 3 tsaka check-in 4 natin. Okay, so next natin, yung L naman natin, lift off, di ba? So napapansin niyo po, pagkatapos mo mag-check-in, pag nakasakay na tayo sa plane, very crucial yan, kaya yung lift off natin, crucial part yan. So ito na po yung from planning to ignition. These are the basic skills na kailangan mo para maka-take off ka. So ang plane, di ba, pag nag-take off tayo, kung makikita nyo yung mga stewardess talagang very strict pagdating sa take off. Kailangan yung mga tables naka-stow, kailangan upright yung seat mo, kailangan yung windows nakabukas, kailangan walang nakaharang sa mga aisle. Bakit? Kasi very crucial ang take off. Pag karamihan ng mga na-aksidente, sa take-off and landing talaga sila na-aksidente. Kaya crucial part yan. When we say crucial, ito yung kailangan mong basic skills na matutunan. So ano ba yan? We have connect, contact, communicate, and close. Connecting skills, ito yung personal branding mo. Ang challenge sa atin, kausap tayo ng kausap ng prospect, pero hindi maayos yung branding mo sa sarili mo. Kaya kahit gaano ka kagaling mag-present ng business, pag hindi ka nakakonekta, wala din. So yung connecting natin, yan yung hindi ka pa nagsasalita, konektado ka na. Okay, sa yun yung una, connect. Then we have contact. Ito naman yung prospecting. After prospecting, yung pangatlo natin, communicate. Ito naman yung presentation, presenting the business. Kanina sa training namin, pinag-usapan namin kung gaano ka-importante yung presentation skills. And then, sa closing naman natin, lift of 4, ito naman yung persuasion. Okay, so mga modules din to. So after mo ng C1, C2, C3, C4, meron kang L1, L2, L3, L4. Kaya I recommend, sino po ba rin naka-attend last week? Wow, ang dami. So karamihan sa atin na naka-attend, I recommend na huwag natin i-miss to. Kasi later on, magkakaroon tayo ng mga workbooks at saka mga passports dito. So every time ma-attend ka, kailangan pipirmahan. Hindi ka pwedeng umattend ng next session hanggang di mo na-attendan yung previous session. Okay, so ganyan yung process ng Ascend natin. Okay, and then after lift off, we have elevate. So pagkatapos mo mag-lift off, mag-elevate ka pa. Sa elevate, ito naman yung, di ba, sinasagupa mo na yung mga clouds eh. Okay, so yan. Kanina yung pinag-usapan natin basic skills. Dito naman sa elevate, mga advanced na skills naman to. Okay, kaya nga ako, believer ako ng basics. Hindi pwedeng mag-focus ka sa advanced nang hindi mo pa natututunan yung basics. Kung baga sa basketball, hindi pwedeng natutunan mo yung 3 points nang hindi ka muna marunong ng mga short range shots.
Okay, so bago mo matutunan yon, kailangan, yung mga advanced skills, kailangan naka-basic skills ka muna. So yung check-in at saka yung lift-off, kailangan ma-attinan muna natin bago tayo maka-attend ng mga elevate. Itong elevate naman, mga masterclass to on demand. Okay, so ito naman yung challenging stage. Alam mo na yung mga basic skills. Kaya lang kulang ka pa ng mga advanced skills. Okay? Same thing sa pagpapalipad ng eroplano. Ito na yung mga sinasagupa mo ng mga ulam. Yung mga bagyo. Kasi wala ka pa dun sa cruising altitude. Okay? Ang importante dito, pag nasa ganitong phase ka na ng network life mo, pag nasa ganyang phase ka na, ang importante dyan, hindi na speed. Skills na. Sa umpisa, speed tayo pabilisan Pero pag nandito ka na sa point na to, importante na yung skills mo. Hindi importante rito kung gaano kabilis, kung gaano ka kabilis mag-strike. Ang importante rito, gaano ka precise bawat tira mo. Okay? Kaya meron po tayong iba't ibang elevate topics. Itong mga to, meron tayo from associate to executive, and then sa partnership ranks, from prime partner hanggang managing partner. So yung mga yan po, take note, masterclass yan on demand. So sa portal natin naka-integrate yan. Kaya lang, hindi mo maaatinan yan hanggang di mo pa nadadaanan yung check-in at saka lift-off. Okay, so process talaga siya. And then, next, we have the alignment. Sa alignment naman, pag nakalagpas ka na sa mga ulap, yan na yung 30,000 feet. Okay, yan na yung tinatawag na cruising altitude. Okay, so pag nasa 30,000 feet ka na, dito na yung kahit papano, nai-enjoy mo na yung sarap ng income. Kahit papano, diba, kumikita ka na. Pero ito lang, ang thinking kasi ng karamihan, kaya ako nag-network because of passive income. They don't really understand what passive income is. Ang ini-expect nila yung passive income, wala na akong gagawin, kikita na lang ako. Hindi po yun ang passive income. Pag sinabing passive income, minimal effort, maximum return. Naiintindihan po? Minimal effort, maximum return. Ibig sabihin, mas konti yung effort mo pero mas malaki yung ini-income mo. Pero hindi ibig sabihin nun, no effort, maximum return. No. Okay? So minimal effort, maximum return. So yan po, pagka-alignment, ito na po yung natin, alignment summit natin. Yung alignment summit po natin, team building po ito. Okay, so magkakaroon tayo ng team building. So bago kayo ma-qualify sa team building, dapat napagdaanan nyo muna yung check-in at saka lift-off. Okay, so meron tayong topics about leadership, inspiration, integrity, impact, influence, and illumination. So ito na, motion matching the mission. Kailangan yung galaw mo sumasabay na sa mission ng Ascendra. Dito na yung mga tao na kina-qualify natin as leaders. Okay? Next natin, syempre pagkatapos niyan, yung final na natin, yung R, yun na yung reach pag nakarating ka na. Okay? So ang expectation ng iba, ito po ang nagiging problema sa network marketing. And dahil na mangyari ng Ascendra to. Okay? That's why si Sir George, ito talaga yung in-emphasize niya. The destination is sustained discipline. Yung destination dapat natin, sustained discipline. Bakit? Pansin niyo po, ang daming mga naging top earner ng mga iba't ibang kumpanya, ang daming mga kumita sa network. Nung una, ang mindset, ginagawa ko yung network para sa pamilya ko. Pero yung naging dulo, nasira ang pamilya dahil sa network. Yun po ang ayaw nating mangyari. Okay? Kaya ang gusto ni Sir George, kahit makarating ka na sa tatlong matataas na position, enterprise partner, brand partner, legacy partner, tuloy-tuloy pa rin ang mentoring. Okay? So meron pa rin tayong mga mentoring dyan. Okay? So, maganda po ba yung Ascend program? Yes! Let's be proud kasi tayo lang yung merong ganyan. Imagine mo sa Ascend program pa lang, sulit na yung enrollment package. Diba? Pero walang bayad yung Ascend program natin, kasama na po yun sa package natin. Okay? So are you ready? Ready na po ba kayo? Yes! Intro pa lang yun. Okay? So we are now here sa ating C2, check-in 2, which is motive. Gaano ka-importante ang motive and goal, okay? So now, okay, so check-in 2, motive, the fuel for the flight. Alam nyo, napaka-importante na ang eroplano bago lumipad kargado. Just imagine kung sa kalagitnaan ng flight, yung eroplano naubusan ng gas, di ba? Walang fuel. Ano mangyayari? Magka-crash yan bigla. Same thing with our network. Kaya nga ang tinuturo natin, at times,
before you know the how, bago mo malaman kung paano, dapat alam mo muna kung bakit. There are times na mas mabigat yung why natin kaysa sa how natin. Okay? Same thing with flying a plane. Dapat alam mo kung bakit gusto mong maka-reach doon sa destination na yon. Kasi po alam nyo, kung sarili lang natin ang kino-consider natin, napakadaling mag-quit. Madaling mag-quit. Kaya very important sa atin yung ating motive. But before that, pag-usapan natin, so this is goal setting, okay? Pag-usapan muna natin. So usapang goal tayo, pag-usapan muna natin kung ano ba ang kaibahan ng dream at ng goal. Diba? So sino po bang makakasagot sa akin dito? What's the difference between a goal and a dream? Sige. Deadline, okay? Google yan. Diba? Pag i-google mo, a goal is a dream but with a deadline. Tama naman, walang maling sagot. Sige po, sino pa? Sino pa makakapagbigay ng sagot ng difference ng goal and dream? Wala? Wala pa tayong kasama rito. Sige po. The difference between goal and dream. Sir, sige. Yung dream, inaabot mo yung pangarap, yung goal naman, meron kang tinatarget. Yun. So yung dream, inaabot yung pangarap, yung goal, may tinatarget. Okay, parehas may inaabot. Sige. Sino pa po? Wala na? Ako kasi every time I ask question, ito lang po para kilala nyo ako, I always want tangible. Kanina, di ba? Tangible na answers. Ako po, kung tatanungin nyo ako, very basic lang ang difference ng goal at ng dream. Ito lang po yan. Dream is happening when you are asleep and goal is happening when you are awake. Nangyayari yung dream pag tulog ka eh. Nangyayari yung goal pag gising ka. Diba? Kaya nga, pag sinabing nananaginip ng gising, hallucination yun. Ang mas mahirap, yung nag-goal setting ng tulog. Ang hirap nun, tulog ka na, nakapag-goal setting ka pa. Diba? Kaya ang exact difference lang naman talaga ng goal and dream, yung dream nangyayari yan pag tulog ka, yung goal nangyayari yan pag gising ka. So ngayon nakikita ko yung iba, baka nagdi-dream no? Diba? Nangyayari yan pag tulog. So ngayon, will you agree, pag sinabi ko sa inyo, karamihan sa atin tulog pa rin. Will you agree? Yes! Tignan niyo po ito. Tuturuan ko kayo ng dream conversion cycle. Okay? Paano ba maiko-convert yung dream na yun? Paano ba yung natutulog, di ba, na pangarap, which is dream, maiko-convert natin sa goal? Sino dito yung may pangarap? Sige. Ito, favorite ko to si Danley. Pag nakikita ko yung smile nito na, contagious yung smile nito, mapapasmile ka na rin eh. Pati pag titiktok nito, mapapa-ano ka rin, di ba? Brother, anong pangarap mo? Anong gusto mo? Bahay, sasakyan, isa lang. Bahay, okay. Ngayon, sino dito gusto magkaroon ng bahay? Very good. Ang tanong ko sa inyo, gusto nyo lahat magkaroon ng bahay? Ganli gusto nyo magkaroon ng bahay? Ang bahay ba, panaginip ba siya? O goal mo na siya? Dream ba siya o goal na siya? Sino nagsabing goal? Sino nagsabing dream? Sino nagsabing di ko alam? Mas marami ah. Okay. Pag sinabi mong gusto mong magkaroon ng bahay, nananaginip ka pa lang. Diba? Dream pa lang yun. Okay? So yan. Dream it. Okay lang yan. First step yan eh. Kumbaga sa consciousness natin, yun yung unang ladder eh. Yun yung unang hakbang eh. Sige, pangarapin mo. Diba? Kung ano yung gusto mong bahay. If you visualize your best future, dream pa lang yan. Bakit? Hindi pa kompleto yan. Panaginip pa lang yan. Bakit? Kayo lang ba gusto magkaroon ng bahay? Bakit sa dinabi-dami ng bahay sa Pilipinas at sa dinabi-dami ng gustong magkabahay sa Pilipinas, bakit konti pa lang yung totoong may bahay talaga sa Pilipinas? Bakit marami sa atin rumirenta pa lang? Ibig sabihin, nananaginip pa lang. Diba? So that's your dream. I-visualize mo. Kaya lang, visualization is not enough. Ang kailangan dyan, kung gusto mo talagang matupad dyan, dapat i-define mo. Make it specific. Anong klaseng tirahan ba yung gusto mo? Anong klaseng tirahan yung gusto mo, Danley? Gusto mo ba condo? Gusto mo bungalow? Gusto mo up and down? Gusto mo building? Anong klase? Two-story. O, may lote na. Very good. At least kalahati ng dream mo, nagiging goal na. So, two-story. Okay, dalawang palapag. Ano pa? Ilang kwarto? Hanggat di nyo nasasabi kung ilang kwarto, di ba? Wala yan. Ilang kwarto? 4 na kwarto. Bakit 4 na kwarto? Hindi, huwag mo na sagutin.
Okay, 4 na kwarto, di ba? Actually, importante yan, kahit restroom, importante sa akin eh. Napaka-specific ko pagdating sa CR. Gusto ko maraming CR yung bahay. Diba? So, ilan ang CR, diba? Ilan yung makaka-park. So, ngayon, na-specify mo na, diba? Naging specific na. Ang problema, paniginip pa lang rin yun. Ang pinaka-importante sa pangarap mo, ma-convert mo na ng peso. Gaano kamahal o kamura, magkano ang budget mo? Bakit? Kasi ang pangarap, hanggat hindi mo na i-convert sa pera yan, pangarap pa rin yan. Kasi ang pambili mo ng pangarap mo, pera. Kaya hindi ako naniniwala sa mga taong hindi nakakapagpasaya ang pera. Nakakapagpasaya ang pera. Kailan kayo nakakita ng walang pera pero sobrang saya? Medyo masaya, pwede. Pero hindi ako naniniwala sa walang pera pero sobrang saya. Walang ganun, di ba? So ngayon ito, Danley, next question. Ito na importante, na-visualize mo na. Alam mo na kung ilang kwarto, kung ilang CR, kung ilang sala, ilang TV meron dyan, ilang rep meron dyan, ilang kusina meron dyan. Ang tanong, magkano? 5 million? Hindi nga. Kasya na yun? Sa province. So, nagagalit yung asawa mo, liit daw. O sige, 5 million. Gusto niya yan eh, pangarap niya yan eh. So ngayon, ito ang question ko. Bahay pa ba ang pangarap niya? Bahay, panaginip niya, pangarap niya, dream niya, bahay. Pero ano na ang goal niya ngayon? 5 million. So now, this is my question. Hindi na bahay, 5 million na. Yung 5 million, ano ba yun? Dream pa din ba yun o goal na yun? Sino nagsabing goal? Sino nagsabing dream? Sino nagsabing hindi ko pa rin alam? Okay. Para sa akin, kahit na-convert mo na yun sa presyo, that is still a dream. Pangarap pa din yun. Yes, na-visualize mo na. Yes, na-specify mo na at na-presyuhan mo na. Pero kulang yan. Dream it, define it, and divide it. Oo nga, may 5 million ka nga, hindi mo na maalam kung kailan mo kikitain yung 5 million. Kaya ang importante, magkaroon ka ng sinasabi niya kanina, timeline. Okay? So yung 5 million, gaano katagal? Kailan mo gusto? 3 years. Bago mag 5 years old yung anak mo. So in 3 years time, kailangan kumita tayo ng 5 million. Hindi lang kita yan. Siyempre may gastos ka pa everyday. Ibig sabihin, kukunin mo yan aside sa pinanggagastos mo, diba, pang mobilize mo. Kaya nga ang kagandahan kay Ascendra, ito po nakakatuwa kay Ascendra eh. Hiwa-hiwalay ng essential, expansion, at saka enjoyment account natin. Diba? Sa ibang kumpanya, pag pumasok yung pera mo, ang thinking mo, pera mo na agad yan eh. Kaya pag withdraw mo, gastos na agad. O tapos anong solution natin sa ibang kumpanya? Kailangan mo kasi gastusin yung downline ko kasi keeping eh. Ba't kinikip mo ng pera? Kasi hindi nyo makip ng attitude, hindi nyo makip ng skills. Kaya nga tayo, ini-equip natin kayo ng skills para hindi nyo na kailangang i-keeping nung hanggang madaling araw kung ano-ano ginagawa nyo. Diba? Kaya tayo may ganitong training. Para yung results nila, magka-resulta din sila, hindi nahihingi ng pang-keep sa inyo. Kasi ang totoong nakikip, yung mga tao may resulta. Naniniwala ba kayo? Yes! Kahit gano'ng kaganda attitude niya, kung walang resulta yan, 3 taon, 4 na taon, 5 taon, baka ikaw na magpakwig dyan eh. Tigil ka na kaya. Ang ganda ng attitude mo, kaya lang, wala ka talagang income eh. Kailangan gastusan kita ng gastusan, ikip kita ng ikip eh. Keep ka ng keep, yung kinikip mo naman, di productive. So para saan yung keeping? Kaya ako isa yan sa term na hindi ko gusto sa network eh, yung keeping. Kalahating milyon yung income ko, 300,000 doon pang keeping. Same thing lang din eh, di ba? Huwag nyo silang i-keep nung gagastosan nyo sila. I-keep nyo sila through equipping them with your skills. Kaya nga tayo meron ganito eh. I remember parang 2-3 days ago may nagtanong sa akin, Sir, paano mo napapahataw yung mga tao mo? Alam niyo po ako, ang nangyayari sa akin, when I go back to Philippines from Africa, dito sa Pilipinas, bakasyon ko talaga. Totally wala akong ginagawa. Na-experience ko everyday, pumapasok sa akin, 30,000, 40,000. Daily yun. Kaya ang ginagawa ko, gumigising lang ako ng 4:30, kasi sa previous company, before 5, dapat maka-encash ka na.
Nung nagdi-daily payout pa ha. So nag-i-encash ako for 30, tapos tulog ulit pagdating ng tanghali, mga bandang hapon, pumasok na yung pera. Tapos gala na. Diba? So na-experience ko yung ganung buhay. Na-experience ko na everyday, diba, kumikita ng ganung amount. And alam nyo, nakakatuwa, kahit nasa Pilipinas ako, nasa Africa yung mga tao ko, tuloy-tuloy yung income. Hindi kailangan ng keeping. Ang kailangan, equipping. Okay, malinaw po? Na-experience ko kaya, from our previous company, marami sa inyo hindi nakakakilala sa akin kasi pag anniversary, wala talaga ako sa Pilipinas. Nasa Africa ako pag anniversary. Kasi pag anniversary po, daan-daan, minsan libo yung downlines ko nagpupunta sa Pilipinas. So isipin mo, ikikip mo lahat yun. No? Sige, dyan kayo sa Pilipinas, sa Africa ako. Magtaas ng anniversary, tsaka na lang ulit ako umuwi. Diba? So kidding aside, importante yung na-equip natin. Dahil alam niyo po, in Africa, yung mga ibang downlines ko po, sa previous company, meron ng 4 na company ngayon ng mga top earners doon, downlines ko. Until now, they are messaging me. Salamat, tinulungan mo kami sa business namin. I equip them. Hindi lang sa kumpanya nagamit, even in other companies nagamit nila yung nag-dominate sila. So ang tanong ko sa inyo, how many of your downlines are you equipping? O ang ending, kinikip nyo lang din sila? Okay? Kaya ang importante dito, divide it, break it into months, weeks, days. 3 years. 3 taon. Okay? So 3 taon, ibig sabihin, kung 5 million yan, pumapatak na parang 1.7 million yan. Every year. So 1.7 million, mas maganda, i-divide mo pa rin siya hanggang weekly, monthly and weekly. So 1.7 million, ibig sabihin, pumapatak na nasa 100 plus thousand. At least 100, magkano? 100, mga 141,000 per month. And then 141,000, divide mo naman yun per week. Bakit importante ito? Ako ito yung lagi kong tinuturo kasi importante na hindi mo lang siya dinidivide. Dream it, define it, divide it, and ang pinaka-importante, daily.